Kapatsamba, i-share ko lang itong experience ko sa Duli, Sina. Nagsampa ko ng kaso kapatsamba, constructive, kasama yung maniklim. Nung July 9 kapatsamba, tapos yung first conference po namin, yung hearing, nung July 17. Yung pinag-usapan po namin kapatsamba, kasi nasuspindi po ako, constructive dismissal, kasi dalawang klase kasi kapatsamba, may illegal dismissal actual, tapos may illegal dismissal constructive sa NLRC. Pumunta po ako sa Duli kapatsamba kasi nga kailangan ko ng referral. May dalawang conference na dapat kong harapin. Yung una kapatsamba, pumunta ako, nag-file po ako ng kaso na constructive. Tapos sinisit po nila ng first conference July 17. Pagkatapos dun kapatsamba, yung pangalawang conference July 24, ang problema kapatsamba, binaha, walang pasok po yung Duli. Pero ako kapatsamba, sumugod po ako sa baha kasi nga nakasit po yung conference po namin kapatsamba, yung hearing po namin, last na hearing, para makakuha po ako ng referral galing po sa Duli papunta po sa NLRC. Napospon kapatsamba, kaya nag-request po ako ulit ng pangatlong hearing kapatsamba para magkakuha po ako ng referral. Yung pagkataon po kapatsamba, nung August 6, nakapasok na po ako sa company kapatsamba. Yung siniting po ng Duli, yung August 14, nakabalik na po ako sa company. Kaya pag sit po namin ng August 14 kapatsamba, yung last na hearing, close case na po kapatsamba, kasi daw nakapasok po ulit ako sa trabaho. Kasi po kapatsamba, hinaharas na kasi ako sa company, kaya nag-constructive dismissal po ako. Kasi iba naman kasi yung illegal dismissal actual, iba naman kasi yung illegal dismissal constructive. Kaya pinupursige ko kapatsamba na makakuha po ako ng referral. Pero yung unang sitting pala kapatsamba, nandun po yung kasamaan ko sa opisina, sa company, dalawa sila, tapos may attorney pa po sila isa. Tapos yung pangalawa, nandun pa rin sila kapatsamba. Yung kalaunan kapatsamba, ang decision sa Sina officer, case close po kapatsamba, kasi nga daw nakabalik po ako sa company. Pero dalawa po ang ano ko kapatsamba, constructive dismissal sa maniklim. Hindi na po ako binigyan niya ng referral kasi nga nakabalik ako. Hindi ko na forward po sa NLRC, kasi hindi ka pwede pupunta po doon kung wala kang hawak na papel. Yan po ang karanasan ko kapatsamba. Pag-isipan nyo kapatsamba, kasi nga hindi basta-basta po mag-file po ng kaso kapatsamba, lalo na magastos, katulad po natin na manggagawa. Magkano po yung gastos ko kapatsamba bawat punta ko doon? Bali 3 beses po ako pumunta doon, kasi nga yung nag-file po ako ng kaso kapatsamba, kulang-kulang po ng gastusin ko kapatsamba, yung pamasahe plus kain pa, 400 to 500 po ang gastos ko. Yung pangalawa kapatsamba, napospon kasi nga may habagat, baha po yung Metro Manila, nagdeklara po yung Duli na sarado. Hindi po ako natuloy doon kapatsamba yung July 24. Pero sumugod pa rin ako kapatsamba kasi nga may hearing. Ako po ang nagporsige, napospon lang. Kaya pangatlo kapatsamba, nung August 14. Ngayon lang buwan na ito kapatsamba, August 14.
Pagpunta ko po doon kapatsamba, nandun na po yung taga-opisina sa attorney po nila. Ang desisyon nga sa Doli Sina na case close kasi nga nakapasok na po ako sa trabaho. Kaya kayo kapatsamba, ang payo ko sa inyo, pag-isipan nyo ng mabuti kasi nga magastos. Di basta-basta katulad ko sa Montalban, pamasay papunta Manila, kain pa. Kasi kapatsamba, kung gusto nyong lumaban, subukan nyo kapatsamba. Ituturo ko kapatsamba kung halimbawa kung ito lang experience ko kapatsamba, halimbawa Montalban ako, sumakay po ako ng Pilcoa, tapos sumakay ulit ako ng bus kapatsamba papunta sa TAP Manila, tapos madaanan mo po yung Lunita kapatsamba. Pag dumaan na po kayo sa Lunita, madaanan nyo din po ang PGH, baba po kayo sa Pedro Hill. Pinaka-option sa akin dito kapatsamba, pag pumunta po kasi kayo sa Doli, i-Google Map nyo kasi doon din ako na kapatsamba. Nag-Google Map ako kasi makita nyo doon kung saan location, kasi malito kayo kapatsamba kung hindi nyo kabisado. Kasi looban po yung kapatsamba. Pagbaba ko ng Pedro Hill, tumawid pa po ako, mga 4 na kanto pa yun. Nilakad ko na doon kapatsamba. Tapos yung pangalawang experience ko kapatsamba, yung baha pala, hindi ako dumaan doon sa ilalim kasi baha, sumugod pa rin ako. Ang ginawa ko kapatsamba, Montalban to Pilcoa, tapos sumakay ulit ako sa jeep na dadaan po sa Quezon Ave, na may LRT po doon, LRT station. Tapos sumakay ko papunta Baclaran TAP, EDSA. Lumipat po ako doon sa LRT 1, sumakay po ako papunta Monumento. Yung station ng train kapatsamba, yung Pedro Hill pa rin. Doon ako bumaba sa bus, di ba kapatsamba? Doon din ang baba ng train station, Pedro Hill. Doon po kapatsamba, hindi ka natatawid, diretso ka nalalakad po sa 4 na kanto kapatsamba. Madaanan mo po kapatsamba yung Iglesia ni Cristo. Katabi lang yung hilira lang yung building. Nandun yung Doli. Sa Manila po ako nagsampa kapatsamba kasi nga sa Manila po ako nagtrabaho. Kaya payo ko sa inyo kapatsamba, pag-isipan nyo mabuti. Kasi nga magastos. Katulad natin manggagawa, magkano lang sweldo natin kapatsamba? Minimum. Ang gastos ko kapatsamba, bali tatlo ako pumunta doon, mga 1.5 din kapatsamba. Malaking halaga, pangbili na sana ng bigas. Pero wala po tayong magawa kapatsamba kasi karapatan po natin na magreklamo. Sa ngayon kapatsamba, nakabalik na po ako sa trabaho. Pero may video po ako kapatsamba kung saan ang location para ma-experience nyo. Panoorin nyo to kapatsamba, pinakahuli kong vlog.
Kapatsamba. Bali dumating na po ako sa puntahan ko Kapatsamba sa Duli. Nandun po sa kabilang building Kapatsamba. Pagkatapos ko lang kumain Kapatsamba, advance po ako Kapatsamba para hindi malit. Alas 8 pa lang Kapatsamba, nandito na ako para maka-ready na po Kapatsamba kasi alas 11 po ang hearing po namin Kapatsamba sa Duli. Pinakahuling hearing yan Kapatsamba sa Sina. Kailangan advance Kapatsamba para sigurado. Kapatsamba. Ang hearing ko Kapatsamba alas 11. Pero 8:25 Kapatsamba nandito na ako para advance. Para hindi kabaka Kapatsamba. Baka matraffic. Kapatsamba. Bali dalawa po yung kaso ko. Constructive dismissal sa maniclaim. Sabi ko sa officer ng Sina Kapatsamba, paano na yung maniclaim ko? Kasi yung constructive, bali na-dismiss na po Kapatsamba. Kasi nga nakabalik na po ako sa aking trabaho. Sabi niya sa akin Kapatsamba, pag-isipan ko daw kasi nga ang batas po natin 4 years lang sa maniclaim. Bali yung sa ngayon Kapatsamba 2024, saka 2023, 2022 at saka 2021, 4 years lang po Kapatsamba. Yan po ang batas po natin, 4 years lang po yung maniclaim. Yung 2020, 2019, 2018 pababa, hindi na po kasama Kapatsamba. Kaya pag-iisipan ko daw Kapatsamba kung mag-reklamo po ako ng maniclaim. Kaya sa ngayon Kapatsamba, pinag-isipan ko pa. Kapatsamba, maraming salamat sa panonood.